So, yung sasabi wala kang utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto, teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya, ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, Nibal, ang konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tunulungan ko rin naman sila. Matapos makatanggap ng samut-saring komento mula sa mga netizens, muling naglabas ng pahayag si Anjo Iliana ukol sa mga dating kasamahan sa Itbulaga at ang latest ay patungkol kay Bossing Vic Soto. Kaugnay ito sa mga ibinabato sa kanya na di umano ay wala siyang utang na loob dahil ayon sa mga netizens ay bakit niya sinisiraan ang mga dating kasamahan sa noontime show sa kanyang mga TikTok video. Panoorin ang tugon ni Anjo Iliana. Yes, good morning at grabe yung bagyo at kagabi. Sigurado ako marami ang na naman ngayon, nahihirapan. So sa gobyerno natin, kilos-kilos. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon na tigil muna yung politika, tulungan natin yung mga taong nakasalanta ng bagyo. Anyway, gusto ko lang i-address yung sumasabi ng wala daw akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, kinuha ko ng Itbulaga noon. Konsehal na ako noon. Marami akong trabaho noon. Ang dami ko ang pinagpalit dahil sa Itbulaga yan. Dahil Lunes hanggang Sabado, Itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic, tsaka si Tito, nag-golf. So, 7 times a week for 12 years yun na nag-golf kami at na nag-Itbulaga ako. Kumbaga buong oras ko binigay ko sa kanila. Ganun pagmamahal ko sa Bulagaan nun. Pangalawa, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila bigyan ko kayong sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Vic Soto, ang sabi sa akin, tulungan mo naman yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho nasa TESDA lang siya. Gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo namang konsehal. Pa-vice mayor kasi ako noon 2004. Ang takbo ko vice mayor. Sabi ko, tatry ko pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each district naman. Ayaw nila si Bal Soto dahil wala daw sa survey. Natawa ako nun sabi ko. Talagang wala sa survey yan Wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng 3 buwan. Tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, sa makatuwid, at the end, naipasok ko si Bal Soto sa ticket bilang konsehal. So, sinabi ko kay Bossing, okay na, sipag na lang yan si Bal ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses kasi siyempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan panganay kasi si Bal sa kanila, si Vic yung bunso. Ganun niya kamahal yung kuya niyang yun kasi nga ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae, gusto niya may parang permanenteng trabaho. So, fast forward, nanalo akong vice mayor, nanalo si Bal
Soto na konsihal. Natapos niya yung 9 years niya. Pinasa niya sa anak niya, si Wahoo. At ngayon yata, kung di ako nagkakamali, asawa naman ni Wahoo. So, yung sasabi wala kang utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto, teka muna. Hindi naman totoo yan. Pag kailangan nila yung tulong ko, actually marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Vic Soto. Tinulungan ko yung kapatid niya, ginawa akong konsehal. Hanggang ngayon, napapakinabangan pa nila dahil yung daughter-in-law niya, Nibal, yung konsehal. So, ang point ko, nagsasabi na wala akong utang na loob sa Itbulaga. Unang-una, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Hindi naman ako pasweldoan dyan na walang ginagawa. Number 2, sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Vic, magkaibigan kami ng mga Soto, tinulungan ko rin naman sila. Ayan, kinuwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal magkaroon ng trabaho, naging konsehal. Kaya marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami yan. Kaya hindi totoo yung wala akong utang na loob. It's a give and take relationship. They help me, I help them. Ganun lang yun. Kaya lang, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon, hindi na kami friends. Pero, the memories will be there. Alaala na lang yun. Fun memories while in Itbulaga. So, sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Mga kababayan ko dyan sa Bicol, Diyos maray na ugto sa inyong gabos. Sana wala masyadong napahamak dyan sa inyo. Naku, yung Bicol daw, binanatan ako sa... Manonood ako ng news, titingnan ko kung ano mga mangyari at tingnan natin anong pwede natin gawin, sino pwede natin tawagan para makatulong dyan sa inyo. Again, ingat po lahat. It's a Monday. Monday ba ngayon? Monday. Bye!